So hey guys! Welcome to RC's Life. So today, ang i-discuss ko is all about how I survived college, especially pharmacy. So nag-take ako ng pharmacy hindi dahil sa gusto ko siya. Sinuggest or in-insist lang ng nanay ko na yun yung i-take ko, pero ang gusto ko talaga is mag-tourism. Wala akong ka-idea kung anong pharmacy, so pumasok lang ako. And after 4 years, 4 dreadful years, naging worth it lahat ng sacrifices. I just graduated last March sa Centro Escolar University, Manila. Siya yung pink school. Nag-take ako agad-agad ng board exam last June 2016. Luckily, thank you Lord, nakapasa po ako sa board exam. Yes po, ako po ay isang registered pharmacist na. So just a quick background about pharmacists, kung ano ba yung mga ginagawa ng mga pharmacists. So mga pharmacists po, hindi lamang kami makikita sa mga butika, hindi lamang ang trabaho namin ay magsaulo ng mga generic and brand names at magbigay sa inyo ng gamot. Kami din po ay responsible sa pag-manufacture ng mga drug. Ang mga pharmacists din po ay makikita natin sa mga hospitals. Meron tayong mga tinatawag na hospital pharmacists at saka mga clinical pharmacists. So very important po ang mga pharmacists at sana sa darating na panahon ay maging iba na po yung tingin ng mga tao sa mga pharmacists at hindi lamang ang tingin nila ay bilang mga tindero or tindera. Katulad ng mga doctor at nurse, we care for our patients and we help the doctors and other healthcare practitioners to improve our patients' life. So, paano ko nga ba na-survive yung 4 na taon sa pharmacy? Sobrang daming sacrifices na kailangan gawin, pero at the end, super worth it lahat ng yon. Number 1, be motivated. Alamin natin kung bakit tayo nag-aaral. Alamin natin kung para kanino tayo nag-aaral. So, ang motivation ko nung nag-aaral pa ako is yung family ko. Ayoko na nasasayang yung pera na ibinibigay sa akin or pinoprovide sa akin ng mga magulang ko para makapag-aral ako. Alam natin kung gaano kahirap kumita ng pera. Best yung pag-ipon nga ng pera para sa luho natin. Napakahirap na. Mag-ipon pa kaya ng pera para sa ating pamilya. Huwag natin sayangin yung opportunity na makapag-aral tayo ng college. Kasi hindi lahat ng tao ay nakakapag-aral ng college. Kasi yung iba, mostly, ang problema is wala silang pera. Isa pang motivation ko is yung sarili ko. Araw-araw kasi nagta-travel ako simula San Mateo Rizal hanggang Manila para na mag-aral. 7 to 5 minsan ang klase ko, minsan 7 to 4. Araw-araw yung test from Monday to Saturday. So just imagine kung gaano ka-stressful talaga ang buhay ko. Sinamahan pa ng pharmacy. So sinabi ko sa sarili ko na dapat hindi ko sayangin yung effort ko na binibigay makapag-aral lang or makapasok lang sa school. So nag-aaral ako ng mabuti para mabigyan ko ng hustisya yung pag-travel ko araw-araw simula sa school hanggang sa bahay. So isa ko pang motivation sa aking pag-aaral is yung pagiging K-pop fan ko. Although mahilig po ako sa K-pop, mahilig po ako sa EXO, sa BTS, at saka sa SHINee, ganun din sa 17, GOT7, at madami pang ibang K-pop groups. So, sinasabi ko sa sarili ko na kailangan mag-aral ako ng mabuti, kailangan makakita ako ng magandang trabaho para makapag-ipon ako ng madaming pera at makapunta ng South Korea. So, gusto ko talaga makapunta ng South Korea, gusto ko silang makita yung mga idols ko. So, ginagawa kong motivation yon para mag-aral ng mabuti. Ang pinaka-importanting motivation na dapat nating malaman is bakit ba tayo nag-aaral? So, nag-aaral tayo hindi para sa magulang natin, hindi para sa mga kamag-anak natin, hindi para sa mga idol natin. Nag-aaral tayo para sa kinabukasan natin. So, yun pa lang, motivation mo na yun. Number 2, study hard. So, mag-aral tayo ng mga lessons na ituturo sa atin sa school. Lalong-lalo na kung may mga exam. Huwag tayong mag-rely sa luck kasi alam mo, especially sa pharmacy, kapag hindi ka nag-aral, sobrang slim nung chances na makakapasa ka. Kahit siguro sa ibang course, ganun. So, mag-aral tayo ng mabuti. Kasi hindi lang naman sa school natin kakailanganin yung mga inaaral natin. Hindi lamang to for the sake na makakuha tayo ng mataas na grades. Kakailanganin natin yung mga inaral natin sa darating na panahon na pag na tayo nagtrabaho is may mabibigay tayo or makakontribute tayo sa ating kumpanya. Minsan, huwag ka rin masyadong magpaka-aral kasi sobrang hirap na sobrang dami mong alam tapos bigla ka mame-mental block during exam. Alam ko ang feeling. Mag-aral ka pero just make sure na yung inaaral mo is pumapasok sa utak mo. Kasi kung pinipilit mo lang na mag-aral for the sake na masabi lang na nag-aral ka, trust me best, walang effect. So, huwag ka rin masyadong OA sa pag-aaral. Yung tipong kahit walang exam, kahit walang ganap, is nag-aaral ka. Best, ang galing mo. Kasi minsan, sobrang saturated na ng, wow, saturated. Sobrang puno na ng ating utak. Best, napapagod din ang utak mo para
para yung puso mo napapagod din. Number 3, stay healthy. Sa akin pa talaga magagalit to. Huwag lang tayo puro aral ng aral. Dapat marunong din tayo na pangalagaan yung ating katawan. Kasi sobrang hirap mag-aral, lalo-lalo na kung sakitin ka. Hindi pong papasok ka sa school, may exam kayo, tapos nilalagnat ka dahil may sipon ka. May kulay. Dapat kumain tayo ng masusustansyang pagkain kasi kailangan natin yan para magkaroon ng energy yung utak natin. Ganun din naman, huwag natin i-deprive yung katawan natin. Palibasan nagda-diet tayo. Best kumain ka kasi hindi time to para mag-diet ka kasi kailangan ng utak mo ng energy para makapag-function ito ng maayos. Hayaan mo tumaba ka. Just. Number 4, learn to drink coffee. Araw-araw nag-aaral tayo at araw-araw hindi natin alam kung ano mangyayari kinabukasan. For example, bukas pala may quiz kayo. Sobrang pagod mo na galing sa school. Pagdating mo sa bahay, tutulog ka or magpapahinga ka. Ako, sa kalagayan ko, uuwi ako. Pag tumulog ako, best, wala nang tirang oras para makapag-aral ako. Ang ginagawa ko, umiinom ako ng kape. Nakakatatlong kape ako tuwing kailangan ko mag-aral or tuwing kailangan ko maging awake the whole night. Hindi po ako mayaman, so hindi po ako nakakapag-Starbucks unlike ng ibang estudyante dyan. Sapat na po ako sa coffee ko 3-in-1 or sa Nescafe 3-in-1. Kung hindi ka sanay kuminom ng kape, siguro mag-exercise ka na lang. Mag-stretching ka like that and like that. Sumayaw-sayaw ka para lang magising ka. So, hindi mo nang mamamalayan na litro na ng kape ang nasa loob ng katawan mo at after ng 4 na taon sa pharmacy or after 4 na taon sa college, immune ka na sa effect ng kape. Number 5, allot time for yourself. So, dapat hindi ka lang puro aral, hindi ka lang puro grades, huwag kang GC best. Dapat bigyan mo din ng panahon yung sarili mo, bigyan mo rin ng panahon yung puso mo. Ano daw? Yung katawan natin, hindi yan machine, napapagod din yan. So, bigyan mo ng panahon para magpahinga. Paano ka ba magpapahinga? Huwag kang mag-aral. So, ano yung way ko para magpahinga? Nanonood ako ng mga movies, mahilig kasi ako mag-movie marathon. Nanonood ako ng mga videos about K-pop, mga music videos. So, naglalaro din ako ng Pokemon pampalipas ng oras. Kung meron ka namang girlfriend or boyfriend, isang way yun para mawala yung stress mo. Makipagkita ka sa kanya, mag-date kayo for sure. Pagkatapos ng date nyo, walang-wala ng stress mo. Number 6, make friends. So, akala ko kasi dati ang college parang all about yourself na lang. Hindi ko alam na sa college ko pala mamimit yung mga tao na magiging close sa aking buhay. Ang mga friends natin, mas madami pa tayong time na kasama natin sila compared sa mga magulang natin. Imagine, 4 years mo silang kasama, 8 hours a day, minsan lagpas pa. Tapos uuwi ka lang sa bahay, ilang hours mo lang yung magulang mo makikita, tapos tutulog ka pa. Sila taging kasama mo sa buong 4 na taon. So, ang friends natin, nandyan sila para makipagtawanan sa atin during times na kailangan nating tumawa at damayan tayo tuwing times na malungkot ang ating buhay. Very important din ang friends natin during quizzes. Aminin nyo rin sa buong buhay nyo ay nagdaya din kayo katulong ng mga friends nyo. Number 7, think positive. So may mga times talaga sa ating pag-aaral na bumabagsak tayo sa mga quizzes or exams, pero isipin na lang natin na siguro may magandang reason si Lord kung bakit tayo na-fail dun sa exam na yon. Huwag tayo ma-discourage, bumawi tayo. May mga second chances pa naman kasi hindi lahat ng bagay ay sumasang-ayon sa iyo. Malay mo, di ba, sa second chance mo, dun ka pa mag-excel. So, hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin. Kaya mag-aral na lang tayo ng mabuti at hayaan natin gawin ni Lord yung plan niya para sa atin. Number 8, give it your best. Dapat sa lahat ng ginagawa natin sa buhay, binibigay natin yung 100% ng effort natin. Sa ating pag-aaral, lalong-lalo na tuwing mga periodic exam tulad ng prelim, midterm, and finals, dapat binibigay natin yung 100% effort natin. Sa prelim pa lang, dapat nag-aaral na tayo ng mabuti para hindi tayo mangangamba na maghabol tuwing midterms and finals. Lalo na sa pharmacy, napakahirap ng mga subjects. At kung ikaw ay yung estudyante na gusto graduate with Latin honor or gusto maging Dean's Lister, ito yung tip na para sa'yo. Ibigay mo yung 100% ng effort mo sa pag-aaral. Kasi alam mo, sa huli, worth it lahat ito. At kung sabihin man ng iba na sobrang GC mo, ganun talaga, may masasabi ang mga tao. Isipin mo na lang kung bakit ka ba nag-aaral na mabuti. Para sa sarili mo ba or para sa mga magulang mo para i-repay ng maayos yung mga paghihirap nila para sa pag-aaral mo. Number 9, enjoy. Araw-araw nag-aaral tayo. Alam ko nakaka-stress mag-aral, pero mag-enjoy ka lang. I-enjoy mo bawat experiment, bawat moments. Sa pharmacy, sobrang daming experiments tayong ginagawa sa manufacturing, sa pharmacognosy, sa QC, at sa thesis. I-enjoy natin yung mga experiments kasi experience din yan eh. Kung super stress ka naman sa pag-aaral at medyo hindi mo na kaya, mag-break ka. Tapos, gumawa ka ng mga bagay na makakapagpasaya sa iyo. Ito yung mga bagay na ginagawa ko para mapasaya yung sarili ko. Kung medyo masaya ka na, edi mag-aaral ka ulit. So, dapat talaga minamahal na lang natin yung ating ginagawa kasi once na minahal
natin at nag-enjoy tayo, walang problema. Kahit sobrang hirap pa nung ginagawa mo, kaya mong mag-succeed. Number 10, pray. Alam mo, sa pag-aaral, best, hindi mo lahat kaya yan. Sadyang minsan talaga kailangan mo ng tulong ni Lord. So, kung kahit ano man ang religion mo, matuto kang magdasal. Kung sino man ang sinasamba mo, matuto kang humingi ng tulong sa Kanya. Kasi alam mo, sa tulong niya, mapapadaling niya ang lahat. Lalo na kapag may exam, ako ang ginagawa ko habang nagsishade, lalo na kapag prelims. Kunin at tanggapin ang alay na ito. Kasi siya na lang talaga yung makakatulong sa'yo, lalo na kung sobrang hirap talaga ng exam. At syempre, kung nakuha na natin yung wish natin kay Lord, matuto tayo magpasalamat. Kasi kung hindi dahil sa Kanya, hindi natin malalagpasan yung problema natin. At kung hindi rin naman nag-grant yung wish natin, siguro hindi yun kasama sa plan ni Lord sa'yo. Isipin mo na lang, sabi ko nga kanina, may mas magandang plan si Lord sa'yo. Siguro hindi yun ganun sa inaasahan mo. At yun nga po ang 10 tips na ginawa ko para makasurvive ko ang 4 na taon sa pharmacy. Alam ko madami pang bagay akong na-miss, pero siguro yun yung pinaka-importante kong ginawa kung paano ko na-survive yung pharmacy. So sana po na-enjoy nyo itong video na to. Sana may natutunan kayo or may nakuha man kayong information or motivation dito sa video na to. So this has been RC Life. Sabi nga ni Kuya Kim, ang buhay ay weather lang. Paalam mga kaibigan!